Hello. Kumusta na naman kayo guys? Sa mga viewers ko, hello, kumusta kayo? Sana nasa maayos na sitwasyon ang bawat lahat, ang bawat isa, bawat lahat, bawat isa. So, ngayon ay Friday, Biyernes. Dito pa lang ako sa opisina kasi dito ako matutulog, dito kami matutulog. Kasama ko yung katrabaho ko. Kasi may turista kami bukas, so ito ang reality sa tourism office. Uso talagang overtime. So, bukas may i-assist kami na turista na pupunta ng Mount Ugo, isa sa mga tourist spot dito sa Cayapa. Boundary ng Cayapa and Itugon, Benguet. And then, also, i-assist namin yung mga tourist na pupunta ng Mount Ugo na isa naman sa best or most visited na tourist spot ng Cayapa, Nueva Vizcaya. So, sila ang i-assist namin bukas. Kaya kami mag-overtime. Kami yung mag-o-orient sa kanila. Kami yung magre-resibo sa kanila in the meantime kasi pansamantalang binibigay muna sa amin yung resibo para may copy sila, yung mga organizers. And kami yung nagpapakapi sa kanila, nagpaparegister, nagpapalagbook. So, yun yung main na ginagawa namin or yung mga main na obligations namin sa kanila. And then after noon is uuwi na rin ako. Siguro mga 8 a.m. or 9 a.m. na ako makakauwi noon. Pag nakaalis na lahat ng turista bukas and then makakauwi ako. So, ayan, today is Friday, hapon ng Friday, and bukas sabi ko nga, every weekend ako makakapag-vlog and hopefully bukas is may content naman ako sa bahay. So, see you tomorrow. Bye-bye. So, habang inaantay ko yung kasama ko, yung katrabaho ko, si Ma'am Jenny Rose. Sinabi ko na yung pangalan niya. Habang inaantay ko siya, may naisipan akong gustong i-share sa inyo. Kasi sabi ko, nung past vlogs ko is gusto ko ng sharing. Every vlog may sharing. So, may naisip ako na gustong i-share this time. And it's about bakit ako nagsa-Sunday school teacher. So, ano bang Sunday school teacher? So, kami yung nagtuturo sa mga kids every Sunday. So, ano ba yung mga tinuturo namin sa kanila? Mostly na tinuturo namin sa kanila is from the Bible. Mga stories from the Bible, which is reality stories. So, example sa mga Bible stories na yon is, syempre alam na natin sila Noah, Adam and Eve, Noah's Ark, Abraham, Isaac, Jacob, Esau, and so on. So, bakit ako nagsa-Sunday school teacher? So, bakit nga ba? So, depende yan sa isang tao kung may willingness siya na gagawin yun. So, sa akin, ginagawa ko siya kasi hindi lang dahil gusto ko, kundi every time na ginagawa ko yun or every time nagtuturo ako is I'm learning, I'm gaining knowledge, and at the same time, nafe-feel ko yung pagiging isang servant. So, siguro, for me, being in the ministry kasi para sa akin is I'm grateful to have that ministry kasi parang mas nag-grow ako sa faith ko and mas marami akong natututunan pa, mas namumold yung patience ko, mas marami akong natututunan na dati na hindi ko alam. Halimbawa yung mga stories, pag ni-review ko pa kasi ang isang istorya is mostly sa mga yun is hindi ko pa nabasa. So, parang dahil sa pagiging Sunday school teacher is nare-review ko, nababasa ko yung Bible, especially sa Old Testament. So, marami akong mga natutunan, nababasa na first time ko palang mabasa, ma-encounter. So, doon ako na-amaze and at the same time is na be-bless ako kasi may mga pangyayari pala na mga ganun noon. Halimbawa, yun na lang yung kay yung story about Jose na anak ni Jacob and Rachel. So, ang ganda lang, nakaka-amaze lang pala pag nagbabasa ka ng Bible. And at the same time, at isa pa is
parang every time ginagawa ko yun, lalo na yung sa outreach, kasi may outreach kami, parang gumagaan yung pakiramdam ko na hindi ko maintindihan, basta iba yung feeling ko. And nilalakad kasi namin yun kasi hike. May hinahike kami na 30 minutes every Sunday. Pag nasa daan kami, kasi masyadong matarik yung daan, pag nasa daan kami, nafe-feel namin yung pagod, init, pinapawisan, and so on. Meron yung hindi maiwasan na murmurings. Ayan, habang naglalakad ka. And then, pagdating namin sa top, doon sa destination namin, kung saan kami magtuturo sa mga kids is, biglang napapawi lahat, nawawala lahat. At ang pumapalit sa nararamdaman namin is pure joy, pure peace. So, yun yung sinasabi ko sa kasama ko, kasi kasama ko yung pamangkin ko na nagpupunta doon. Mostly kami ang magkasama. Sabi ko sa kanya, alam mo, every time na pupunta tayo dito, pag nasa daan tayo is, grabe yung pagod natin, nagrareklamo tayo, ang hirap. Pero pagdating natin dito, na-feel mo rin ba yung parang peace, parang ang saya, joy, yung real, yung joy sa loob ng puso mo. And then, tinanong ko siya, yun din daw yung nafe-feel niya. So, yun yung isa sa mga dahilan. And then, yun na nag-grow pa ako, mas lalo pa ako nag-grow, natututo sa faith ko kay God. And also, ang ganda sa feeling na maging servant niya. So, honestly lang, kung para sa akin, hindi lang sana hanggang sa Sunday school teacher ako. Gusto ko pang makahold ng iba pang ministry maliban sa pagiging Sunday school teacher is gusto ko pa ng iba pang ministry maliban dun, or halimbawa makapunta sa ibang lugar na makapagturo sa mga kids. And maliban dun is sana may bigay pa si God sa akin na mga simpleng ministry lang naman na mas mamold pa ako sa faith ko and mas mapagsilbihan ko pa siya. So, yun yung mga main reason ko. Main reason ko is to grow in faith and to have real joy and peace and to exercise being a servant or follower ng Panginoon. Kasi nga, di ba, kaya nga tayo na save. Ano bang purpose nun? So, mostly sinasabi ng mga preachers, mga nag-share na kung na-save ka is may purpose ka dapat na dapat mong gawin. May ministry ka na dapat mong gawin. So, wag ka lang mag-stop dun sa na-save ka lang. So, dapat may gawin din tayo. So, for me, it's a stepping stone for me in my Christian life. So, yun lang naman yung naisipan kong i-share sa inyo. And also, mga kids na to, makukulit sila, hindi maiwasan na magagalit ka, pero in the end, pag natapos yun is, ang sarap lang sa feeling na basta hindi mo ma-explain. So, yun ang gusto kong ma-share ngayon. So, wala pa yung kasama ko, and yun yung gusto ko lang naman na ma-share sa vlog na to. At least may konting sharing time tayo. So, kung isa ka rin sa mga Sunday school teacher or isa ka rin sa mga naglilingkod sa Panginoon, sana ipagpatuloy natin to kasi wala namang mawawala sa atin, or it is a hindi ko alam kung ano yung sarili niyong definition, pero let's continue serving God. Huwag tayong titigil, huwag tayong madismaya. Marami mga nakaka-discourage. Ako din, maraming discouragement na dumarating sa akin every time nagagawin ko yun, pero thankfully, praise God, ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. Sana hindi ako magsasawa. Sana nga magawa ko pa siya at mas madagdagan pa. So, yun lang yung gusto kong i-share. See you tomorrow.